Amen. Praise the Lord. Okay, Proverbs chapter 22 verse 6. Bisa natin ang sabay-sabay. Sige, upo lang kayo. Proverbs 22 verse 6. Basahin natin na sabay-sabay. Read, begin. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Amen. Praise the Lord. So, tayo mag-pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po sa awitin. Thank you for this day. Sweet Holy Spirit, help us, help me. As I preach thy word, maraming matutunan, maabot ang spiritual needs ng mga anak dito sa on-site, may sa online. Thank you po sa lahat at thank you sa awitin. Jesus, the sweetest name of all. Sa lahat ng glory and power, in Jesus Christ's name. At we pray, Lord, ang healing kay GC sa kanyang sipon o bukay kayo ano din at bawat isa na ikaramdaman. Healing ang kay Antipoli. At kayo namilo din, Lord. May normal blood pressure, may isamang sugar, may bawat isa. Good health, may kay Juman. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Yung title ngayong araw na to, Training a Child. Good morning, muli sa inyo lahat. Training a Child. Yan ang title, Training a Child. Kaya kung mapansin nyo, sabi dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, i-train yung bata sa daan na kanyang tatahakin, at pag siya tumanda, hindi siya hiwalay doon. At mayroong verse nga dito sa, tingnan mo na saglit sa Ephesians 6:4, tungkol ito sa mga bata. Ephesians 6:4, basahin ko, Ephesians 6:4, Ephesians chapter 6, number 4, tungkol ito sa bata. Sabi nito, and ye fathers, provoke not your children to wrath. So mga tatay, wag niyong i-provoke ba yung mga bata na magalit. Because, but bring them up in the nurture. Dalhin sila sa pag-aruga o nurture, pagtuturo, at encourage admonition of the Lord. Maging dito rin sa 2 Timothy 3:15, tungkol sa bata, 2 Timothy 3:15, and that from a child. Sabi kay Timothy, ng bata ka pa Timothy, thou hast known the Holy Scriptures. Alam mo na yung banal na kasulatan itong Bible. Sobrang Scriptures na doon, hindi pa naman kompleto. Old Testament pa lang. Lalo yung Pentateuch, yung first 5 books of Moses. Kaya, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So, ibig sabihin ng training a child. Yung training, ito yung the action of teaching a person a particular skill. So, tuturuan itong training or type of behavior. So, katulad yan ng train them as soldiers who have ginaturoan na kung paano maghawak ng kanilang armas, how to handle their arms, keep rank, and observe the word of command. Yan. So yan ang training. Kaya, ano naman yung child? Sabi sa Proverbs 22 verse 15, foolishness is bound. Yung foolishness ay kamangmangan. Foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction, yung pamalo, it shall drive it far from him. Yan. So, ang mga bata talaga, sabi kanila, ang mga kasalang ginagawa nila ay, yung iba doon ay nagapang pusik, nagapang kurot, nagapang away, nagapang ano pa, yung kayo sa bata talaga, yung pagsinungaling. So, yan ay nasa puso ng bata. Ang kamamangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ang pamalong pangsaway. At sa Hebrews 12:6 and 7, ito ang ginagawa ng Diyos sa mga anak niya, sa mga bata na katulad natin, mga anak ng Diyos. Hebrews chapter number 12 verse 6 and 7, sabi ko dito, Hebrews 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Kung sino ang mahal ng Panginoon, kanyang pinapalo,
and scourgeth every son whom he receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Yan. Pag anak ka, ay pinapalo ka. Kasi kung hindi ka pinapalo, malamang baka hindi ikaw anak. No? Kaya, nakatanggap tayo ng palo sa Panginoon. Si Hana, nakatanggap din ng palo sa akin ng elementary days niya. No? Kaya hindi siya magpabilin sa school. Ay kung doon lang ako magtambay sa school mula umaga hanggang hapon, ay ano, magawa ko kay ayun yung iwanan siya. So, siyempre magagalit ka so papaluin mo. Pagpalo ko, unang palo ay sa pader. Siyempre malakas kasi. So, pangalawang palo sa puwit na. Basta, hindi naman kamatay siyempre na palo. Yan ay pag-disiplina yan. Iba yung disiplina sa abuso. Ganun din si JJ, no? Pinapalo ko rin yan. Kasi anak ko sila eh. Hindi ko sila anak, hindi ko naman papaluin yan. Ganun din sa Panginoon. Pinapalo tayo according dito sa Hebrews 12:6 and 7. So lahat tayo ay nakaranas na maging bata. Alam niyo kung sino ang hindi nakaranas na maging bata? Tanong, sino ang hindi nakaranas maging bata? Sagot, si Adan at si Eva. Kasi hindi siya nakaranas na maging bata. Si Adan lang yung walang mother-in-law at father-in-law. At baka wala rin silang pusod. Iwan ko lang. Diba yung mga bata tayo, may mga pusod tayo dahil nakakabit sa nanay yan. Pero si Adan, si Eva, hindi natin alam. Kaya ang first operation ng Diyos ay si Adan, pinatulog niya si Adan at kinuha doon yung isang tadyang at ginawang woman from the man, si Eva. Kaya mali yung turo doon sa Japan at ni Charles Darwin na ang tao daw ay galing sa unggoy. Kasi galing ang tao sa unggoy, eh dapat wala ng unggoy ngayon. Lahat na ng unggoy tao na dapat. Kaya mali yung turo. Tayo ay galing sa labok. Nilika ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin sa karakter ng Diyos. Ang Diyos ay may intelligent, ang tao ay intelligent, ang Diyos ay may emotion, ang tao ay may emotion. Ang Diyos natutuwa, nainis, nagagalit, nakangiti ang Diyos. Ganoon din ang tao. Ang tao rin ay matalino, ang Diyos ay always God. Kaya ganoon. So, galing tayo sa image of God. Ibig sabihin ng image, hindi yung mukha ng Diyos, kundi yung characteristic ng Diyos. Yun yung image. Kaya, dito ay duty of parents and instructors of children ay for wisdom na manatili ito at maipasa siyempre kung anong natutunan natin, ipinapasa natin sa mga bata. Dahil ang mga batang ito ay mayroong mga abilidad, ang mga batang, bawat bata ay may kapilyuhan. Ibig sabihin, mayroon silang age of vanity at mayroong mga kasalanan. Ang bata rin ay may talino, may mataas ang IQ. Meron na pag nasa Christian school ka, no, ang bata ay, ang edad pa lang niya ay, ano nga na, si Mark, gang? Ang edad pa lang niya ay 16 years old, o 14 years old ay college na. Meron ganyan? 16? Ay college na, di ba? 16 years old na yun ay 4th year, no? Pero ngayon out ang edad niya ay bata yung edad, pero ang isip niya ay college na. Pwede yan sa mga Christian school, sa mga katulad niya kay Pastor Indilibli. Mayroon silang ECE, Accelerated Christian Education na tawag. Ang curriculum nila ay pang-Amerika yan. So mataas ang IQ, may kasipagan, may katamaran, enjoy playing, enjoy watching, lalo na ng mga cartoons, show. Pero siyempre, with discipline ng bata dito ngayon, naturo ako sa mga bata kanina na wordless book at tapos kung turuan sila ng mga kanta na The Love of Jesus, With Christ in My Vessel, This is the Day, at ano pa This is the Day kanta, and then ang bata ay sige gaakman ay at siyempre bata ay yan. So kailangan disiplinahin, maturuan. Training a child. So training a child, number 1, by teaching them.
Ano sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse number 4? Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 6, verse number 4. So ano ititrain natin sa mga batang ito? Sila ay ititraining. Train them. Teaching them. Anong ititrain sa kanila? By teaching them. Deuteronomy chapter number 6, verse 4. Sabi po dito, Hear, O Israel, pakinggan mo Israel, the Lord our God is one Lord. Ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. So we believe in one God. Kasi may ibang mga baptist ngayon maging aware tayo. Ang turo nila ay three gods. Mayroong baptist, three gods. So hindi tayo niwala sa three gods. Ang paniwala natin ay one God. There's one God in three persons. Diyos Ama, Diyos Anak, si Lord Jesus at Holy Spirit. Trinitarian tayo. Alam niyo yung oneness. Pag sinabing oneness, si Jesus Christ yung Ama, si Jesus Christ rin yung Anak. Hindi tayo naiwala doon. Kasi nung si Jesus ay pinako sa cross, tumawag sa Diyos ko, bakit mo ko pinabayad? Kasi tumawag pa sa Diyos Ama. Alam naman, si Jesus yung Ama, tawagan niya ng sarili, imo man yung Anak. Another, yung nabaptize si Lord Jesus, nung binaptize siya ng John the Baptist sa Jordan River, siya bilang Diyos Anak, binaptize siya. Tapos may boses sa langit, ito yung pinakamamahal kong anak. Boses ng Diyos Ama, nalubos kong kinalugdan, pakinggan ninyo siya. So Diyos Ama yun. And then, bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapati. So yun yung Diyos Spirit Santo. So hindi pwedeng si Jesus yung, iba siya yung Ama, siya man yung anak. Yan. So hindi tayo oneness So tayo ay Trinitarian. Okay, maliwanag yun. At Pastor, may verse doon na Isaiah 6 nga, and He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Di ba tinawag ni Everlasting Father, no? Yung ipapanganak na si prophesy na si Jesus. Kaya ang paliwanag doon, binasa ko sa commentary, ang Everlasting Father doon, paliwanag doon ay si Jesus ay Ama ng ating eternity. Because of Jesus, meron tayong eternity. Father of eternity si Jesus. Father of eternal life because of the Lord Jesus Christ. Of course, hindi lamang kasama yan siya. Siyempre, work yan ng Trinity rin. Siyempre, ang Ama nagsugo, si Jesus yung namatay sa cross, ang Holy Spirit naman yung nagpaliwanag sa atin na conviction na yan ay totoo. Okay? Another naman itong word na outer darkness. Word na may mga baptist yun, niwala sila sa outer darkness. Pag hindi ka faithful, hindi ka pala simba, wala kang ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka sumasamba sa Panginoon, ay doon kayo tatapon sa outer darkness. So, may mga bago na naman yung mga turo. Sa Baptist circle yan pero hindi tayo doon naniwala. Okay? Na hindi tayo niwala sa outer darkness. Walang purgatorio purgatorio yun. Hindi tayo niwala sa purgatorio. Yung sabi ng purgatorio, purgatory, pinupurge, nililinis. Kasi ang tao, pag once na namatay, kung ligtas siya, diretso na siya kay Jesus Christ, sa langit. For absent of the body to be present with the Lord. Tapos kung hindi naman siya ligtas, reject niya si Jesus Christ, diretso man siya sa impyerno. Doon sa kay Satan. Sa impyerno. Then yung impyerno in the future, itatapon tayo sa lake of fire. Ayan. So, hindi tayo niwala sa outer darkness kasi kung yan ang turo ng isang pastor, outer darkness, yung mga membro niya, palagi nilang tuloy magsimba, mag-involve kay, kasi kung hindi tayo faithful nito ay tatapon tayo sa outer darkness. So, parang lalabas doon, parang good works na rin, di ba nagawa ko nito. Simba ako, gawa ko ng mabuti, dapat wala akong absent, dapat ako kakanta, dapat ako magtuturo sa mga bata, dapat ako magbibigay, ay naging good works na yan. So hindi tayo niwala doon sa outer darkness. Okay? Na tayo ay iligtas ng Panginoon hindi para parusahan, kundi tayo para bigyan ng eternal life. Okay, so maging aware lang tayo So,
Kung may nagturo ng 3 gods, huwag niyong paniwalaan na tayo lang ay one God. Maliwala naman sa Deuteronomy 6:4, di ba? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. One Lord, one God. Okay? So one God tayo, ha? Pero hindi tayo one isa, Trinitarian tayo. Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero sila ay tatlo ay isa lang. Nakalagay sa 1 John 5:7, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Okay? So, to love God. Diyan ituturo sa mga bata. To love God as well. Deuteronomy 6:4, and then sa verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. So, ibigyan natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong kalakasan natin. Yan ang gagawin natin. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. So, ito'y maging sa puso niyo, and thou shalt teach them diligently. Ituro sila masinsina, masipag, diligent, kasipagan sa inyong mga bata, and shall talk of them when thou sittest. Kung ikaw ay nagapungko, uupo ka in thine house, ituro mo sa mga bata. And when thou walkest, pa ikaw ay nag-walking, or jogging, gaturo ka. By the way, and when thou liest down, habang kayo nagahiga, istorya ka mo ng iyong anak, apo, tungkol sa ibigin ang Panginoon. When thou liest down. And when thou rises up, pagbangon mo naman, tuturo mo rin yung tungkol sa Panginoon. At ito ay itali mo sa iyong noo, ang maging sign sa iyong sign upon thine hand, and they shall be as frontlets, frontlet before thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house. Ilagay pa sa post din, may mga sticker, no? Na love the Lord thy God. Sticker. And on thy gates, sa gates pa gali, no? Ibutang pangini mo. Nakita ko sa kabaligya, kaming baboy, no? Both Jesus Christ, the King of Kings, of your right, no? Ay sabi ko, pagbili namin kaling baboy, na maganda ka kung yung sulat nga na signboard, yan ang walang pagkatalo. Both Jesus Christ. Yung kahit doon sa may mabilo na nakalagay yan. Kahit doon sa YouTube. Yan. Sabi na pa dito, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which is where unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of good things which thou pillagest not, and wilt dig which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantedst not, when thou shalt have eaten and be full. Then beware lest thou forget the Lord. So, turuan din na pagbawalan, baka makalimutan nila ng Panginoon, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Yan ang mga tinuturo dito, na to love God, to love teaching diligently the children with a gentle hand as nurse, katulad ng mga nurses na ginapakain with children, kahit konti lang, and then madalas. Sa pag-upo, sa paglakad, sa paghiga, at sa pagbangon, tuturuan ng pag-ibig sa Diyos. At reminder dito sa verse 12 na beware na makalimutan yung Panginoon. Pwede nating makalimutan ng lahat. Makalimutan mo na yung biyanan mo, huwag lang ang Panginoon. Makalimutan mo yung manugang mo, huwag lang ang Panginoon. Tingin siya mapanalin eh. Sampo lang yun. Sabi nga if thou not hatest thy brother, thy father, and thy sister more than me, thou art not worthy of me. Diba? Ibig sabihin hindi naman na yung magulang mo o yung kapatid mo ay kamuyan mo. Ang ibig lang nung sabihin ay God first lang. Priority si Lord. Ganun lang yun. Si Sir Nibig niya Ang dati pa yung governor, si Congressman Jobin Miraflores Kung nasa simbahan sa Sir Nibe, Makirang, GT Port Administrator po siya sa Katiklan.
pag, pag alam niyang linggo, hindi niya makuha si Sir Niven na, Niven, punta ka dito sa kwan, o dito sa bahay, o sa opisina, o kung ano, hindi niya makuha kahit, ay, linggo pala. So, hindi niya ma-disturb yung GT Port Administrator dahil Sunday is for the Lord. Pero nga manog hilot ay, nakalagay ay, walang hilot ngayong linggo. Sunday is for the Lord. Nakalagay sa karatula. Sunday is for the Lord. Ayan. So, maganda yun. Kaya, sarado yung negosyo. Yung Chinese yan, no? Sarado no? Chinese yan, nag-observe. Siyempre, kung puro na lang bukas yung negosyo, Lunes hanggang Linggo, yung tinipon na ginansya, dahil sobrang sipag sa paghanap buhay, nagkasakit. So, lahat ng tinipon naman na ginansya, ibabayad sa doktor at sa hospital para ma-regain ulit yung lakas, di ba? So dapat ay magpahinga talaga. Pinapahinga nga yung makina kay ma-overheat. Parang gano'n rin, nakaupo kayo dyan, nakikinig. So at least nakapagpahinga kayo, nakaupo. Mabuti kayo, nakaupo ako. salita. Kasi gusto ko yung maupo, makinig rin. Pag may pastor na bisita, kaya sabi ko ay, mag-preach kayo doon ay, malita ang offering namin doon. So malita, kung gusto mo lang ang love gift mo, 300 or 500, okay lang eh. Kasi iba kasi mga pastor, ang mga love gift nila ay 3,000, 5,000. Ay sabi ko ay, buwan na ako na. Ay ako na naman preach at least pala hindi ko na, wala na love gift. Okay lang kung ng mga professional na mga nakasimba. Pero kung sabi ko, abilis lang namin na offering, pag wala ang offering ko, ay more or less 500 lang, wala offering namin. Siyempre, pa naman yung mga nakasimba, yung mga estudyante pa. So, yan, praise the Lord. Kaya dito ay tinuturuan tayo na alalahanin palagi ang Panginoon. Kaya beware, no? Kaya itong cellphone talaga, no? Competition na ngayon ng Panginoon na tayo sa Panginoon, no? Mabuti nga si Ma'am Sherry, wala mga cellphone. Kaya hindi natin na makita yung kanta niya sa YouTube. Wala siyang cellphone. Beware, cellphone gadget. Nantala tuloy ang pagsunod sa Panginoon. Na-stack up yung ating mga mind. Lahat tayo, kay pastor. Siyempre, pagod na eh. Kasi alam niyo, connected yung ating mga mata na to sa utak. Kasi pag napagod, parang may mga kanya sito, may mga ugat yan ng mga maliliit. Mga kasinliit pa yan ng mga, mas maliit pa yan sa mga hibla ng sinulid. Sinulid. Sa buhok. May mga ugat na yan, connected yan sa ating utak. Kaya napagod na yung ating mga mata. Yun, pati ating body, pagod na umalis. Na magnet na ng cellphone, especially mga bata, no? Kaya huwag tayo maging alipin ng cellphone. Dapat ang cellphone ang alipin natin. Ang nagawa kong alipin ng cellphone, no? Kinakuha niya na ako ng video. Tawa si JJ. Ayan. So, beware to forget the Lord. The fear of the Lord sa verse 13 ay dapat nandyan. Ibig sabihin ng fear of the Lord yan ay yung reverential fear, yung takot. Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him and shalt swear by His name. Alam niyo yung mga contractor ngayon, may gin-interview si Julius Babaw, no, na contractor. Tapos ay ang kanyang mga sasakyan ng mga may Benz na sasakyan, Bentley, mga mamahaling sasakyan, mga milyones ay parang mga 40 piraso na sasakyan, no. Contractor siya, tapos contractor siya. Dinadaya pala yung mga anong tawag yun, no? Dike. Wala pa ng kabilya, tapos nag-landslide, nakasira na. Tapos pero yung mga contractor na yan, may religion yan, mga reliyoso rin yan, pero wala silang pagkatakot sa Panginoon. May nag-comment nga, kung alam ko lang, easy money, sana nag-civil engineer na lang ako. Siyempre, na mabilis nilang yumaman, pero mali naman. Dapat yan talagang pusasan at ibilanggo. Hindi yung pastor na binilanggo nila na may orphanage, no? Ang likramo lang naman, dalawa na bagong salta na rugby boys. Dapat interview pa doon yung
Kung ipalagay natin ang reklamo ay 8 daw, hindi, may 152. Pero ang nag-file lang ng kaso ay 2 lang na rugby boys. Ay, ibig sabihin may 100 kwan pa, 152 pa na matino na natagalan doon na gusto nila kay Pastor Jimmy Ferguson na kano, imagine kano na yung binata pa yun na nagpunta dito, nag-mission ng 22 years old siya. 22 years old siya, binata, nag-mission dito. Binintan niya yung lahat ng area-area sa Amerika. At siya, kung siya yung computer programmer, mayaman yan. Pero binintan niya yung area-area niya. Nag-mission siya dito doon sa Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga, no? May ato pala sa Pampanga, may Mexico pala na bayan. Parang New Washington, Aklan. Washington, Aklan. Mexico, Pampanga. Nung nandun na siya, doon na siya nakapag-asawa at nagkaanak ng misis niya ng isang lalaki. At walang taon na nag-operate yung orphanage, 8 taon na. Tapos ngayon lang may nagreklamo, walang reklamo sa barangay, sa pulis, tapos bigla-biglaan lang. Kaya minsan nga may nag-comment, may tanim bala, may tanim droga, may tanim witness, ngayon naman may tanim bata. Kaya dapat talaga ma-investigahan. Bias rin kasi yung mga mainstream media. Kaya tuloy yung mga Baptist ay dadamay na lahat. Pero tandaan po natin na investigation din. At hindi naman lahat pare-pareho. Okay, so, pero yan lang minsan na iniisip ko. Pag nagnakaw na dyan sa post ng mga shoplift lang ng mga more or less 100 pesos, no? Kulong agad o bilanggo agad, no? Nagnakaw lang ng Toblerone para daw sa anak niya na may sakit. Kailangan, inakaw naman niya ng Toblerone kasi marami. Dapat isa lang sana o 3. Request daw ng anak niya na may sakit na babae, kaya nagnakaw siyang Toblerone. Ang dami naman. Dapat ay kunti lang. Hindi, naka-picture din siya, pinicturean, nagnakaw siya para sa anak niya na may sakit. O, napad ka agad, kulong agad, no? Pero yung mga hindi naman lahat ng congressman or mayor, or governor, or senador, hindi naman lahat ha. Pag sila nga ang nagnakaw, walang posas, walang kulong, walang bilanggo, no? Pero kung mga pipitsugin lang, mga witi-witi at pastor, posas agad, bilanggo agad. So minsan yung ating batas ay double standard. Parang ang batas natin ay para lang sa mayaman. Tama, no? Para sa mayaman, kahit policeman, takot rin ng pulis maghuli sa mga bigati ng mga politician kay mamaya balikan siya ng congressman. Halimbawa, mamaya patanggal siya doon sa pagkapulis. Kaya minsan sila takot lang. Pero pag pastor, walang kalaban-laban, yung mga pulubi ay dakipagad. Yan. So minsan ay no wonder kaya ang mga tao rin naman ay nag-rebuild din kay sa ganang double standard. So dapat walang pinipili. Oh. So gano'n. Kaya dapat dito sa Panginoon walang lusot pag ang Panginoon na mag-judge. So antayin na natin ang Panginoon na mag-judge in the future. Okay? So yan ang pagkatakot sa Panginoon ay yung may pagalang na pagkatakot, reverential fear. Pero itong mga contractor, ibang mga politiko, mga government leader ay may religion pero walang pagkatakot sa Panginoon. Sige lang sila payaman. Naging hanap buhay na nila yung politika. Yan. Pero may katapusan rin yan. Okay? So, at hindi man nila madadala yung ilang piraso na sasakyan yun, no? 40 piraso. Sabi nga ng babae na yun, no? Yung naging kalaban ni Mayor Vico Soto sa pagka-mayor. Sabi niya, yan hindi ba man nagagamit yun? Diba? Hindi po worth 1 million o 2 million na sakit tapos hindi ba na ginagamit na nakado lang, nakapa? Imagine, ano? Oo. Pero kung ibigay niya sa akin na hindi ko rin tanggapin yun kasi galing man yun sa corruption. Hindi ko rin tatanggapin. Oo. Mas tatanggapin ko pa yung mga binibigay niyo. Kahit yung dati San Pedro, no? Yung labandera na sinusundo ko. Yung birthday ko, binigyan niya ako ng t-shirt. Oh, tinanggap ko. Imagine, labandera, binigyan ako ng t-shirt. Ayan.
May mga sinusuot kong ipa eh. Oh, iwan ko sino mga nabigay nito. Minsan lalaki yun. Minsan iba nasa langit na eh. May nagbigay. Yan. So, praise the Lord. Serve Him. Sa verse 13, sabi dito, sa Deuteronomy chapter 6 verse 13, Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him and shall serve in His name. So, kaya nagsiserve tayo sa Panginoon. Kaya tayo naglilingkod. Alam nyo, ang gusto ni Satanas, iserve rin siya. Pero ano sabi ni Lord Jesus? Thou shalt serve the Lord thy God. Oh, siya lang iserve at i-worship. Swear by His name. So, manunumpa. Kaya, no wonder pala na mayroong mga induction of officer, may mga bonfire, tapos may mga decision making yan, may mga commitment, di ba? Sa mga seminar, may mga pirma-pirma, swear. Dito rin pala, biblical rin pala yan, na swear by His name, no? Sabi dito sa verse 13, and shall swear by His name, by the name of God. Beware, kaya beware of, sabi dito sa verse 14, ye shall not go after other gods. Huwag kayong magpunta sa ibang mga Diyos. Katulad ang Diyos kasi that time nila si Baal, si Astoret, si Asira, si Molech. Yung iba naman ay Sun, Moon, Stars, yun ang Diyos nila. Di ba, nabanggit ko na sa inyo, gin-research ko ano itsura ni Molech or ni Baal. Ano kaling itsura ay matsa baka, na matsa kanding, na may alima, may siki. Ano itsura, no? Minsan man, yung gano'n naman, medyo may kabayo. Kaya rin, anong ginasimba katong mga sinauna. Tapos, ginasunog ng may andaro nga ginaubra pag alima ang makara ag ginasunog nila yung mga babies alay sa andang Diyos yung si Baal si Molech. Kaya ang Diyos, kaya alam mo ang Diyos ay ginapapatay yung mga tao doon, mga Amorites or mga lahi na gusto ni Lord ubusin, patay yan kasi tapos may mag-comment rin si Pastor Ed Lapis, no, na parang interpretation masama yung Diyos ng Old Testament na misinterpret, kaya pinapatay ng Panginoon yun kasi demonyo naman na sinisimba nila. Tapos sa New Testament daw ay si Lord Jesus sabi ay babait, siyempre ay iba naman noon na misinterpret niya na yung Diyos ng Old Testament ay mapintas. Hindi yun pintas, judgment yun. Kaya siyempre pag inasawa yun ng mga Israelites, yung mga taga-Amorites o ibang mga lahi Hittites, mix ng kanilang anak nila. So, ang anak nila, kanino sasamba sa Diyos ba? O kay Molech o kay Baal? So, ganun. Kaya, ginapaubos yun ng Panginoon. Pero ang hindi yun inubos ng Joshua. Hindi nila inubos pa tayo. Utos yun ng Panginoon. At wala tayong question doon. Panginoon na yun eh. Sovereign God yun eh. Hindi natin malirip yung kanyang kaisipan. Bakit ganun ang sabi niya. Pero pag nasa langit na tayo, pwede natin itanong kay Lord, Lord, bakit gano'n ang utos mo? Si Lord na nga ma-explain sa atin. Pero ang alam ko lang, gusto lang Panginoon na papatayin niya kay si Satan naman ang sinasamba nila. Okay? So, siyempre ang modern gods ay, sino naman ang modern gods natin ngayon? Siyempre yung selfish, yung sarili natin, yung mga sports icon, sinisamba nila si Michael Jordan, si LeBron James, si Kobe Bryant, yung career nila, kung ano mga career nila, mga profession nila, mga gadget, anything na mas importante kaysa Diyos-Diyosan na yan. Pag hindi God first. Kaya nakakalungkod, no, sa school may mga activities na pati linggo. Dati kami noon, walang activity ng Sabado-Linggo. Pero ngayong time, Sabado-Linggo, may mga klase pa, meron pa silang mga practice and everything, no? Kaya, dapat ay, hindi na pwede dapat yan. Kita mo yung mga kawawa, yung mga high schooler, mga senior high, no? Namamatay sila dahil gumagawa sila ng mga activity sa labas. Kasi iba ay nag-inuman. Tapos, nalala niyo yung sumakay na dalawang high schooler sa motor. Tapos yung lasing man na classmate na drive, bumangga sila sa pintuan. Patay yung dalawang bata na high schooler, kawawa.
napaka-bata pa nila. Kaya wala man daw klase. Kung mga madaling araw, no? Mga alas 1, alas 2, sige, ang saya pa nila. Nakuha pa ng video ako sa nabumunggo. Saya nila. Kaya minsan yun ang nagagawa ng alak. Kaya dapat kaya hindi mapasara? Dapat kung sa gobyerno, no? Isarado yung factory ng alak. Isarado yung factory ng sigarilyo. Ba't kaya hindi magawa ng gobyerno, no? Kasi may tax man kasi. Pero sa time ni Lord Jesus, wala na yan eh. Wala ng alak, wala ng sigarilyo, wala ng sugal sa time ni Lord Jesus. Millennial Kingdom. Ang alak noon, alam nagmimilagro si Lord Jesus ng alak noon. Pero ang alak, wine yun, katas ng ubas. Ha? Si Jesus nga nagmilagro ng alak. Pero yun, ubas yun ang katas ng ubas. Kasi ang alak na yun, may lahi na nga, may halo na nga yung fermented. No? May wine na, yung fermented na yung wine. Kaya minsan pag nakainom sila, hindi ka diretso sa tiyan, diretso sa utak. Kaya ang dami ng mga case na dahil sa alak ay dami ng disgrasya sa sakyan, sa motor, at mga nakita ko, mga babae, ang live-in o asawa, ginapa nila, ginagapdos lang nila, no? Kita ko hawakan ng lalaki at kinkuha lang, tapon niya lang sa may kasada. Grabe na mga isip ng mga tao. Yan sa Bible na perilous times shall come. So, ganun talaga. At siyempre, gawa rin yan ni Satan. Pero, salamat sa Panginoon na tayo naman ay hindi matakot dahil God is in control. Okay? Kaya, dito ay makita natin na pag hindi God first, siyempre ang Diyos gasilos. Yan, gasilos ang Diyos. Ibig sabihin, pag ang tao pala nagsimba sa, halimbawa, ginluran niya yung araw, yung buwan, at yung iba ginluran si Jose Rizal sa plaza, pag makita ng Diyos yan, siyempre magsilos ang Diyos. Siyempre, yung bato na yan, si Jose Rizal ay, nilikha ko lang yan eh. Siyempre, yung bato, ginamit yan ay nilikha ng Diyos. Tapos, yung nilikha, yun ang sinasamba. Dapat yung lumikha, yun dapat. Okay? Ganon din sa mga saints, no? Huwag sambahin ng mga saints, kundi ang Diyos. Kasi ang mga saints, very good yan sila, good example. Pero huwag sila sambahin. Dapat ang Diyos na gumawa ng saints, mga santos, santa yun ang sambahin, ang Diyos lang. Okay? So, ito yung mga consequence pag yan ang ginawa nila ginawa dito sa verse 15. For the Lord thy God is a jealous God. O gasilos nga, no? Among you, the anger of the Lord thy God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the earth. Alam niyo, matatalo ng Israel pag sumimba sila sa ibang Diyos, hindi kay Yahweh or Jehovah. Ang pangalan ng Diyos kasi ay YHWH. Walang vowels yan. Nalagyan lang yung vowels ay Yahweh tawag. Kaya hallelujah means praise the Lord. And then beware to tempt the Lord thy God. Huwag niyong tuksuin ang Panginoong Diyos. Sa verse 16, you shall not tempt the Lord thy God with, as you tempted him in Massa. Yan. And then diligently keep the commandments, yung kanyang testimonies of the Lord, statutes of the Lord, at gawin kung ano yung tama. And you shall possess the good land. So verse 17, you shall diligently keep the commandments of the Lord your God and his testimonies and his statutes which he had commanded thee. And then number 2, training a child. Number 1, by teaching them. Number 2, by setting a good example to them. By setting a good example to them. Kasi Ephesians 6:1, ang sabi doon ay children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, setting a good example. Kaya tayo rin naman, naging bata rin naman tayo. Kayo mga dalaga, binasa, balang araw kayo rin naman ay maging magulang. At sa Deuteronomy 6 verse number 2, that thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments which I command thee
thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Yun, haba ang buhay. So, ito yung promise. Ito yung first commandment na mayroong promise. Haba, unang utos sa may kalagit na pangako, haba ang iyong buhay. Okay? So, pinapasa lang ito sa next generation at tinuturo na tungkol dito sa Ephesians 6:1, Deuteronomy 6:2. Kung ano ang nakikita ng bata sa ginagawa ng matanda sa isip ng bata ay tama, di ba? Parents are to set a good example para ma-imitate ng mga bata. I-align ba? Yung mga bata i-align sa Panginoon. I-align sila sa turo ng landas na kanyang tatahakin. Yung ituro ang bata sa daan ng Panginoon. When he is old, he will not depart from it. Grow up and grow old. No? Do right thing. Do the right thing. Diba? Na bangit ko lately sa orphanage sa Mexico. Dalawang bata na pasaway, rugby boys, bagong pasok sa nagaling sa DSWD Angeles City, turnover sa orphanage ng pastor, ayaw tanggapin ng mismo pastor, pero sabi ng pastor na kano, sige tanggapin na lang kay baka magbago pa, makarinig ng gospel. Nagreklamo tuloy, pero yung 152 walang reklamo, yung matagal na may abuso. Oh, nareklamo. Dapat, reklamo rin sila dapat yung 152. Pero alam mo, ayaw umalis doon. Diba? Kaya si Pastor Jeremy at yung orphanage facility ay sarado na at bilanggo yung pastor. Pero ongoing pa. At marami rin mga baptist na mga attorney ang nag-volunteer na maging attorney ni Pastor Jeremy. Kaya si JC, gawa ka na pagka-attorney. Malay mo, balang araw ay ako sana ko kasi Pastor Joyce kwan yan. Nag-abuso yan ng bata, nagnakaw yan ng pera. At least ay mayroon akong attorney. Attorney JC. May tagipinsa. Pwede rin nga, parang si Engineer King Figueredo. Engineer na, attorney pa. Naman yan, attorney Figueredo. Tapos engineer pa yun. Oh, ayan. So, basta may financier lang. Aral kayo, ha? Aral kayo. Gusto ko sanang mag-aral eh. Kaya lang wala. Financier, tsaka matanda na ako. 53 na ako eh. Pero mukhang 43. yung mga kaklase ko, mga ubano na, mga matatanda na. Pero ako ay, ang bata, pati nga po man na. Eh, siyempre, God rejoice, sabi in the Lord. Yun ang masikreto. Sikreto. Yung gas smile, no? yung gas smile ba? Sabi ng Bible na, laughter is a good medicine. Yan ang sikreto. Tawa tuloy yan. Kasi may mga muscle daw yan na yung mga muscle daw. Yan. So, praise the Lord. So, disiplina noon, kasi dinisiplina lang yun yung mga bata, kasi pasaway ba naman. Pero ang disiplina noon, ang interpretation ngayon, abuso na. No, yung disiplina ngayon, abuso na. Oh. Napalo sa puwit. Kami nga noon ginapalo sa puwit, ginapaluhod sa kwan, sa bigas, pinalod ako sa bigas, pati si Lieutenant Colonel Ricky Bontogo, ng bata ko, pinalod din sa bigas ni nanay. Oh, pero mga matino, no? Sa school, dinapatindo kami nilagyan ng libro. Hindi na naka-experience ako yung napatindo, gano'n, nakasquat, may dalawang libro sa kamay. O, diba? O, cheering, tayo kami, may libro, dalawang kamay. So, ganun kami noon. Iba naman teacher, ginahagisan kami ng eraser, saka chalk. Pero matitino. Pero ngayon, ang turing na abuso. Pero amin noon, disiplina. Kaya yung mga batang 60s, sino dito ang batang 60s? Sinong Cherry? Batang 60s? Hindi 50s ka, no? Batang 60s, batang 70s, ako batang 70s. Sterpin, 70s ka.
Kay Munit, 70s ka rin? 80s. 80s, batang 80s, 81. batang 90s. Oh, batang 90s. 70s. Ikaw pa, batang 90s ka, hindi? 2000 ka na? Oh, millennial ka na galing. Oh, yan. Ang mga batang 60s hanggang 90s ay matino. O, pati rin naman mga years 2000 nga ba, no? Pero, ang mga susunod na, iwan ko lang, iba na, no? So, pero hindi naman lahat, siyempre. Training a child by teaching them, number 2, by setting a good example to them, the last, by involving them. Gina-involve dapat yung mga bata. Pero yung negative, in-involve sila sa negative ay influence sa crime. Sige, si bata na lang yung akyat bahay gang. Akyat, manakaw. Tapos ipasa sa matanda. Kasi pag bata na huli, ay hindi naman mabilanggo, hindi naman mapriso. Yan. Pero yung maganda naman, involve yung mga bata through prayer. Kanina, mga bata, prayer, singing, kanta ng Christian song, Bible reading, church attendance. Kaya, praise the Lord, no? At least si Papa, nahasa na siya na nag-church attendance. Baby pa lang. Si Ana, si JJ, si Sia. Yun, mga yan. O, at least ito, sa compassion. Si Colleen, si Aliyah, si JC, si Mia, mga bata pa. Ay, nakuha na si Kertong. O, bata, at least nakuha niya yung sandas ng church. Sa giving natural, teach them to support the ministries, pastors, world mission, sacrifice giving. So meaning gospel tracts giving. Yan, ang nabigyan natin ng gospel tracts from June 2024 to June 2025 ay 1,097. Ang tumanggap kay Jesus Christ as their Lord Savior, 116, apat na baptism. At itong month of July, nakalimutan kung ilan ang tumanggap at gospel tracts nabigyan. Pero ngayong August, naka-16 na gospel tracts at 27 na tumanggap kasi kasama yung kanina mga bata na tumanggap kay Jesus Christ. Okay? So, sa mga gawain ng Panginoon, sa preaching engagement, pastor and men's fellowship, sa church mission activities, so 2x2 na sinasamahan, music ministry. Kaya sabi ko nga kay Ana, kakanta si Ana, let's ipon siya ng reward sa langit. Kung anong ginawa mo sa lupa, sabi ng Panginoon, ano man ginawa mo dito sa lupa, para sa Panginoon mayroong reward. Kaya kumanta si Ate Millie, si Chiri, si Mia, yan. May ipon na rin na, kayo rin, involved sa gawain ng Panginoon, mayroon ding reward sa Panginoon. Discipleship program, etc. When they grow up, when they grow old, at least the parents will have the comfort of having done their duty and used the means. So it is hope na they will not depart from it. Training a child. Number 1, by teaching them. Number 2, by setting a good example to them. Number 3, by involving them. God bless us all. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po sa time, sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming puso to, Lord, training a child. So, bawat isa sa amin, Panginoon, ay naging child rin at salamat sa mga nagturo sa amin. At it's about time naman na kami naman, Lord, ang magturo sa mga child. So, ngayon ay mag-pray ang bawat isa na makibahagi sa pag-train sa mga bata, sa pag-support, sa panalangin, at sa pag-involve sa mga bata. Kung ano man ang iyong request, ang mga prayer mo sa Panginoon, ay wala man tayong altar dito na malawak. Diyan lang sa upuan ay everyone I can pray. I-pray rin natin sa Pastor Jeremy Ferguson, ang orphanage sa Pampanga, justice, patas na investigasyon, ganoon din sa mga bata na mabigyan sila ng hustisya rin, both side, at ganoon din si Luther Sausa, ipag-pray rin natin justice sa kanya, at ganoon din sa ating bansa, sa ating kaban ng yaman na ninanakaw ng mga ilan na korap, ay ipag-pray rin natin justice
sa ating binabayad na mga buwis araw-araw. Pagpray natin na maparusahan din ang gumagawa nito at wala dapat na pipiliin, kinikilingan, mayaman man o mahirap, pantay-pantay. Sige po, kahit mga konting minuto na mag-pray bawat isa. Our God, our loving Father in heaven, thank you po sa mensahe at sa mga anak na nandito. Lord, i-bless mo po ang bawat nag-represent na pamilya na nandito ngayon na umapin, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang kanilang mga kailangan. Ito man ay sa spiritual nilang pag-grow, involving sa ministry, sa mga bata, sa pagtuturo, sa pag-suporta, sa paghubog. At ganoon din, Lord, we pray ang bawat may mga karamdaman, healing sa bawat may karamdaman at sa mga pinansyal na pangailangan, kaya rin makaloob at wisdom sa mga pag-aaral ng mga bata. Thank you, Lord, na walang pasok bukas. Nagayon o Diyos, mga foreign and local missionary, bless them, Lord, at bless aming bansa. Bless also the Israelites, we pray for their salvation, even the mga Arab, Muslim, Buddhist, Hindu people, we pray they will hear the gospel and believe and receive Jesus Christ to be the Lord and Savior. Even the Jewish people, we pray for their salvation. Even the mga Filipino people, i-bless mo nga kayo, Lord, ang Philippines. Ingatan niyo rin aming mga Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea, mga military doon, Philippine Navy, protect din, Lord, ingatan mo po sila. We pray ang mga Chinese Coast Guard, Chinese Navy, Panginoon, na hindi nila ang gawin yung West Philippine Sea, yung territory ng Pilipinas, Lord. Malaman nila, makonsensya sila na ang lawak na ng bansa nila, na almost 32 na Pilipinas yung bansa nila, ay huwag na nila akinin tayo sa aming West Philippine Sea, Lord. Protect na military namin, Lord. We pray ang si President Bongbong Marcos, Vice President Sara, mga senator, mga congressman, governor, mayors, mga councilor, mga barangay captain, mga barangay kagawad, mga cabinet secretaries, mga aming mga military, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine National Police, Philippine Air Force, Coast Guard, and everything, Panginoon, even the Kalibo Auxiliary Police, mga Auxiliary Police, bless them, Lord, gabayan. Even ang aming Bureau of Customs, we pray, Lord, ang mga korap ay matanggal sa pwesto at mga bilanggo, mapalitan na may takot sa inyo, matitino, Lord. I-bless ko po ang mga new generation na may takot sa inyo, Panginoon. We pray for justice kay Pastor Ferguson at sa mga bata. Both side, imbestigahan ng tama, patas, at ganoon kay Walter Sousa. Mga kanil, mabigyan ng justice at ang pagkamatay, Lord, na mabilanggo yung gumawa. We pray, Lord, ang mga missionaries, foreign local, ingatan niyo, Panginoon. Pagpalain mo sila, ingatan, tulungan, safety, protection na nila at marami pang mga kalumuligtas sa different field of many souls harvest, Lord. We pray, bless also our giving, bless the gift and the giver, Lord. Even our food, physically, bless, Lord, at thank you sa contribution ng bawat isa. We pray, Lord, financial provision, makatipong ka na makabili, Lord, kayo makalawag ng kalaban mo na lugar, na lupa, na para mapatayan ng Bethany Baptist Church mission Kalibo in the future. Kung hindi ka pa dumating, Lord Jesus, we pray, Father, kayo pa makalog dito. Bless also mga trabaho ng bawat isa, mga estudyante, makagraduate, makatrabaho, makasuporta sa inyong gawain pa sa ministry mo. Thank you for loving us. We love you. Sa ilang, Father, ang glory, honor, and power. Bless mo yung bawat isa na dito, Lord. Ito aming prayer and thanksgiving. We pray mo, Lord, na by faith lang, sana si Nahedrin na makaroon na sana ng program na NHA, sana naman siya makaroon ng pabahay sa like sa Washington, Kalibo, Lord, makaroon na siya ng we pray man na makaroon ng mga pabahay din sa Washington, sa
Naman siya ang makaroon na si Nay Heidi. Iba pa Lord na nangailangan. We pray man ang mga request na magkaroon ng mga anak, si Ma'am Arlene, si Day, si Vanessa. We pray Lord. Ganun si Jeremy. Magkaroon ng anak, si Jeremy Johnson Washington. Ganun Lord sa mga estudyante, ingatan mo sila sa mga sports activity, at sa mga nanay, pagpalain niyo sa mga senior citizen, bless them Lord, good health, long life, safety, protection, blessing. Ingatan si Baliga, ganun si Dino, Pinasali, mabayaran ka ng mga loan, maging sister mo nito Lord. I pray na Lord si Nila, ingatan din sa Hong Kong. At ganun rin, si Nay Heidi, Ate Mili, si Ma'am Mili, Ma'am Cherry, Sir Prince Termonit, si Linden, Papa Jomar, si Sia, Mia, pwede si GC, si Colleen, si Aliyah, bless Lord, si Ana Gigi, si Manalin, Kertong, si Lankin, magkakaroon mabuti sa baliti, John Lister, ang Sister Remy, Sister Warlene, at yung iba pa na hindi ko mabanggit. Ipalay niyo Panginoon po sa Landry, Pastor Yuri, Pastor Tiagan, at lahat ng mga pastor pa na nabanggit, mga missionary evangelist. Bless Lord, at we pray na kayo po ang manguna sa mga pastor, mga Baptist churches na to spread the gospel all over the world. Bless the Philippines, maraming government, gabayan nila. Bless the gift and the giver sa aming offering. Salamat po in Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless us all. Good morning.